38.72. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Isama po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat Rudy and Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondoc and family, Lauren and Melly Garcia and family, District Engineer Henry Alcantara and family, Dr. and Mrs. Joel and Bobet Gutierrez and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Ariel and Maria Lourdes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family, para po sa kaarawan ni Jacob Caridad. Para sa natatanging kahilingan sa Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindley Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Roddy and Sonny Rivamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Senisal and Degaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Erland III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Leana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Hans Joseph Rivera, Teresa Bay and Brian Pastoral, Dean Brent de Guzman, Benedict Jim and Divine Lucille de Guzman, Benji and Maria Edita de Guzman and family, Maria Isabela Yu, Risalinda Rubiano, Joselito de la Cruz and family, Maria Luisa Doronila. Para po sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flor de Lisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Pontiliano, Manditan, Laura de Ocampo, Clarín Santiago, Luisito Conanan, Calix Jace Lizarondo, Teodoro Cruz Jr., Nolecita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Evangelina Caperal, Virginia Masada, Clara Cels, Eden Rosales, Martina Agasar, Rizalina Kaubik, Jeremy Ven, Colby Atisado. Para po sa pagkakaroon ng supling ni na Mervin and Maricris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Koshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Liwin and Elaine Chua, Aladin and Lorna Roque, Gino and Reggie Marquez, Alvin and Kat Santiago, RJ Kenneth and Leia Geneva Padao, Christian and Roma Angat, Raf Gabriel and Janelle Laderas, Joseph Michael and Vanessa Habson, Jeffrey and Zarina and Policarpio, Edelberto and Kim Kathleen Sala Ramos. At para po sa mga kaluluwa ni na Reverend Father Jesus Palileo, Francisco, Petra, Ernesto Emiliana, Alfredo Epifania, Delphine Felisa, Salustiano Maria Purisima, Francisco Maria, Trinidad Filomena Constantino, Amado Juanito Leoncia, Aliu Godofreda, Leocadia Timoteo Senon Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Felicidad Galang, Edilberto Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Wilfredo Sanchez, Rogelio Mineses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Sheltil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Teresita Silvino, Emma Marie Cesar, Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Flora Ensenaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe Eleonor Rivamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Susan Garcia, Rolita Paglia, Reynaldo Avendaño, Galo and Veronica Espinosa, Gilbert Rodriguez, Ramona Mariñas, Josephine Marcelino, Marilu Talag, Cesar Di Macali, Anacleta Mendoza, Ariel de la Cruz, Faustino Galano, Julie Jane Villanueva, Benjamin Baoy, Macario and Catalina Domingo, Rufo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Magdalena Suya, Epifania de la Cruz, Maria Concepcion, at para po sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
At ngayon po ay ikalabinlimang linggo sa karaniwang panahon. Nakita ng Samaritano ang hinarang at nahabag siya. Tinatawagan tayo ng mga manlalakbay ng pag-asa na matutong huminto sa daan at maawa sa mga kapatid na nagdurusa. Sa liturhiya, ang bunga ng pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay matuto tayong tumulong at ihatid ang ating pagdamay. Sa turo ng simbahan, ang Samaritano ay lumapit sa hinarang na tao. Kung gusto ninyong tulungan ang kapwa-tao, hindi tayo maaaring lumayo. Dapat tayong makilahok, hindi matakot at madumihan. Minamahal na mga kapatid, kailan natin makakayang ihinto ang ating paglalakbay at maawa kapag ating nauunawaan ang taong nasugatan sa daan ay kumakatawan sa bawat isa sa atin at sa gayon, ang alaala ng mga pagkakataon na huminto si Jesus para tayo kalingain ay gagawin tayong maging maawain. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyo ang lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon, samahan natin ang mga nag-aalay ng pasalamat, ang ating mga personal intensyon, at ang ating mga panalangin para sa mga kaluluwa. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos, At sa inyo mga kapatid, naluba na baka nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya Kaya sinasama ko sa mga labirang Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Aawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patuwain tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong
pinabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo ang makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyo tinanggap upang ito ay talagang mapakatawan ng ganap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Moises sa mga Israelita na ang kautusan ng Panginoon ay madaling sundin at unawain dahil ito ay nasa kanilang bibig at puso. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, "Kailangan ninyong dinggin ng aking tinig na iyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha ng kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon ng iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Nahihirapan ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Datakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y ilang lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Kristo ang larawan ng Diyos, nananatili sa Kanya ang kalikasan ng Ama at sa pamamagitan niya, nagkasundo ang Diyos at ang tao. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nag-aahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat. Siya ang una sa lahat. Sa Kanya nakasalalay ang kaayusan at lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan ng Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na sa Kanya kalikasan ay manatili din sa anak. At inibig niya
ang sandaigdigan na makapagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilika sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga ng mabuting Samaritano na hindi mahirap hanapin ang kapwa dahil siya ang sinumang nangangailangan ng ating tulong. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong mong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na nang siya iwan. Nagkataong dumadaan doon ang isang saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang inarang at siya ay nahabag. Lumapit siya, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanya, sinasakayang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumampot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay, panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo
ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan. Tanong ni Jesus, ang taong nagpakita ng abag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa 15 linggo ng karaniwang panahon. At ang ating po narinig na mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at larawan ng sinasabi natin ating kapwa. Pangkaraniwan narinig natin na tayo ay nakikipagkapwa-tao. Sa ating pakikipagkapwa-tao, sinasabuhay natin yung sinasabi ng dalawang mahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, at pag-ibig sa kapwa, gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Kaya ang pamantayan ng ating pag-ibig at pagmamahalan ay ang ating pagpapahalaga at pagmamahal sa ating sarili. Kaya kung gaano natin pinapahalagaan ang ating sarili, gayon din ang katumbas nito na pagpapahalaga sa ating kapwa-tao. Kung kaya't yung tanong ng eskriba na ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan, ay sinagot ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa Diyos at pagpapahalaga sa kapwa-tao na ating inuugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. At binigyan pa niya ito ng larawan kung paano natin titingnan ang ating pakikipagkapwa-tao. Sinasabi na yung talinagan ng mabuting Samaritano ay nagpapakita sa atin ng larawan kung paano tayo makikipagkapwa sa ating kapwa-tao. Sinasabi po ng talinaga na mayroong pare na o saserdote na naglalakad at nakita niya yung hinarang ng mga tulisan na halos iwanan ng patay, nakahando sa isang daan. Tiningnan lamang niya ito at siya ay nagpatuloy ng kanyang lakad. Sapagkat siguro inakala niya na patay na ito, kung kaya hindi siya dapat maging sanhi ng pagdumi ng kanyang palad sapagkat siya ay mag-aalay sa templo. Kung kaya hindi niya dapat gawin pa ang labis. Kung kaya siya ay nagpatuloy ng kanyang lakad at ginawa yung kanyang tungkulin bilang pag-aalay sa templo. Kaya yung pong unang tao na nakakita sa taong nakahandusay ay ang inisip niya yung kanyang tungkulin. Ang inisip niya yung kanyang gagampanan at hindi niya ipinakita yung kanyang awa sa taong nakahandusay. Yung pangalawa naman ay isang Levita, isang guro. Kaya hindi naman tiningnan lamang niya at siya ay nagpatuloy ng lakad sapagkat iniisip niya na baka siya ay madawit pa o siya ay masangkot sa ganitong sitwasyon ng karahasan. Kung kaya't ayaw niya siya ay madamay pa.
ito ay nangyayari din sa atin na kuminsan maraming mga tao yung nakakasaksi sa mga kawalang katarungan at mga pagpapatay tulad ng nangyari noong panahon ng Tokang at mga napakaraming napatay sa drug war o sinatawag natin EJK. At kahit dun sa mga sabungero na nawawala at di umano'y pinatay at itinapon dun sa lawa ng Taal. Marami din yung nakakaalam ng mga bagay na ito pero ayaw magsalita. Pero merong ibang mga tao na ngayon ay nagiging saksi at naglilitaw ng mga bagay upang magpatotoo sa kawalang katarungan at pang-aabuso ng ilang mga sangkot sa krimen. Kung kaya't yung pangalawang tao, tulad ng Levita, tulad ng guro, ay nagwalang kibo sapagkat tayo niyang madamay pa. Kung kaya tiningnan lamang niya at lumihis ng lakad. Ngunit mayroong isang Samaritano na hindi naman kasundo ito ng mga Hudyo sapagkat laging nag-iiwasan yung mga Hudyo at mga Samaritano. Pero ang Samaritano ito, tiningnan niya yung tao, binuwasan ng langis at alak, ang sugat, tinalian at dinala sa bahay panuluyan upang alagaan. At pinagmagandang looban niya na bayaran yung ginawang pag-aaruga ng tao doon sa bahay panuluyan. Kung kaya sinabi niya, alagaan ang taong ito at sa pagbalik niya, ibabayaran niya yung kakulangan. Mga kapatid, ang Samaritano ang nagbigay ng halimbawa ng pakikipagkapwa-tao, pagtulong at pagkahabag sa kanyang kapwa. Sa panahon natin ngayon, napakarami natin dapat kahabagan. Maraming mga nagugutom, maraming nagiging biktima ng karahasan, maraming nagiging biktima ng kalamidad, o dili kaya yung mga digmaan, o kapos, palad, sa kanilang pamumuhay. Ito yung ating mga kapwa na dapat natin tulungan. Pwede din natin isipin at tanungin, sino nga ba tayo sa ating kapwa? Tayo ba yung sacerdote? Tayo ba yung Levita? O tayo ba yung nagiging mabuting Samaritano sa isa't isa? Ang kasagutan po ay nasa inyong mga kamay, nasa ating mga gawain araw-araw. Tayo ba'y nagiging mabuting tao sa isa't isa? Kung nagiging mabuting tao tayo sa isa't isa, nagtutulungan tayo, nagmamahalan, at ginagalang ang bawat isa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. maging sa ngayon, maraming tao nag-aabang sa daan na nangangailangan ng mga salitang nagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong paraan kahit sa magandang salita lamang
ating isama, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol sa pamamagitan ni Papa Leon. Naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghinawa ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong nakakasalamuhan natin, naway pakitaan natin ng kabutihan loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwatiin o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama namin Diyos, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa, tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan, Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ay ang mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga na malasakit ng anak mong masunurin at na Espiritong bigay upang lahat ay kupupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mong at ng Espiritu Santo ang iyong sambayanang nagpupuri sa iyo
ay nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pananahanan ng iyong espiritu. Kaya kaysa namang anghel nagsisikawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama namin banalik ang bukalan ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gayon banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan niya. Pinagati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan. Kaya handog para sa inyo. Ngayon hindi naman matapos ang kapunan. Ginawa niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Awalingapin mo yung simbahang lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa nilion ng aming Santo Papa, ni Dennis na Obispo at ng Kaparihan. Alalaanin mo rin mga kapatid namin na himlay na pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din na lahat na mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mga Birheng Maria na ina ng Diyos. San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Pascual Bailon, Santa Clara at ang mga Birheng Maria na sa Lambaw. Na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagabili naman, nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Sama-sama nating awitin ang Ama namin.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ayong pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Paano sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mga ayong pananampalataya at huwag ang ayong pagkakasala, pagkalooban na kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sa inyo. At sumaiyo rin. Ating pambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na itong ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayo lahat at tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maayo tayo sa buhay natin ng ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.